Ayun, meron na naman pong isang CFD kuno, Nikki Boy Lusdok, no? You are judging how I dress. Okay. First of all, I am a transgender. Bago pa ako maging katoliko, I am a transgender at ang pagiging trans ko ay pinagkakakitaan ko before. Ang nakikita mong pananamit ko ngayon, malaki na ang pinagbago kumpara noon. The point is, at least may pagbabago. Tanga. Ano ba kinagagalit mo? Dahil pinupuna ko ang mga katolikong CFD na pinapakitang nagiinuman. So what's wrong with that? Ha? Hindi ka ba aware kung anong impluwensya ang pwedeng maging epekto niyan sa mga kabataan? Tanga? Ha? Nico Boy Lusdok? And who are you to judge the way I dress? Saan mababasa sa Catechism of the Catholic Church na ang simbahang katolika ay nang uuri sa pananamit? Bibigyan kita ng halimbawa. May mga taong pumupunta sa loob ng simbahan before na nakatsinelas, butas-butas ang damit. Hindi ba't ang sabi ng Panginoon, sabi ng mga kaparian, kung nagagawa mong magsuot ng maganda, pag pupunta ka ng mall, ayusin mo sarili mo. Bakit sila pinagbibigyan? Kung ang pamantayan ng Diyos pagdating sa kabanalan ay kung paano ka magdamit, sinungaling yung Diyos mo. Ang Diyos ay humahatol hindi sa pananamit, hindi sa nakikita ng mata, kundi kung paano mo isinasabuhay ang pagiging Kristiyano mo. Tanga! May sarili kang anak, menor de edad, nakita mong lumalaklak ng alak, at isampal mismo sa pagmumukha mo, sabihin mo, hindi kasalanan ang uminom. Wag lang maglaseng, matutuwa ka, baka sampigain mo pa yung pagmumukha niyan. Logic! Ang isang katoliko, pag pinupuna ang kapwa katoliko, hindi yan panlalait, hindi yan pang-uusik, ang tawag dyan pagmamalasakit. Bakit? Pinoprotektahan mo ang image ng speaker. Una yon. Pangalawa, binibigyan mo siya ng isang mabuting halimbawa para wag yan ang ulitin dahil maaari itong magbunga ng negatibo, hindi lang sa kapwa katoliko, kundi sa mga protestante. Tanga! Pagdating sa aral ng simbahan, hindi ka dapat balat sibuyas dyan. At bago mo ako husgahan sa kung paano ako magdamit, siguraduhin mong pinapakita mo yung gawa mo. Dahil kahit ganito ako, pinaglalaban ko ang simbahan. Ang lahat ng mga narating ko ay pinaghirapan kong mag-isa. Sino ka? Who are you to judge the way I dress? Ako, ginajudge ko yung pag-inom nila ng alak in public. Sige nga, ipaliwanag mo nga. Mukha yatang matalino ka eh. Ha? Napakagaling mo, Nikki Boy Lusdok. Talaga ba si... Anong inaarte-arte mo, Nikki Boy Lusdok? Sinita ko yung mga CFDing preacher na may hawak na alak at proud to be pa. Si Father Darwin may hawak na beer. Pinakita lang niyang uminom siya. Umiinom ako ng beer. Pero iba yung pinagmamalaki mong umiinom ka. Tanga! Magkaiba yung unintentional sa intentional na ipamukha mong nag-iinom ka, bobo. Si Father Darwin sa mga okasyon, sa mga gatherings ay may hawak na beer. Mapabaso, mapabote. Pero hindi ganon katagal ang exposure. At hindi niya pinamumukha sa tao na nag-iinuman ako, nakikipag-inuman ako. He just representing na ang pag-inom ng alak ay hindi kasalanan at hindi masama. Pero sa ibang mga CFD dito, pinamumuka na nakikipag-inuman ako, umiinom ako. And then what? What do you wanted the people, the fellow Catholic, to think about it? Ano ang gusto mong isipin ng mga tao? Proud to be? Palakpakan? Ha? So papabor ka. Halimbawa ako, uminom ako ng alak. Ipakita ko sa madlang people. At isa sa pamilya mo ang iniidolo ko't gayahin ako, menor de edad, at sabihan ka na hindi kasalanan ng uminom. Anong pake mo? Anong gagawin mo? Tama, ito-tolerate mo? Huwag kang impokrito. Ha? Kahit kailan, ang pag-inom ng alak, bagamat ito'y hindi kasalanan, bagamat ito'y hindi nakakasama, kung pwede mong i-promote at turuan sila na hanggat maaari, wag na kayong tumikim ng alak dahil baka malulung kayo sa bisyo, malulung kayo sa pag-inom ng alak, hindi kayo makaalis dyan, mas mabuting iwasan mo. Napakatanga mo. Ang paninita
Ang pagsabi na wag ganyan ay wag ganito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit para hindi masira ang imahe ng mga speaker. Dahil napakakonti na lamang ang debatista na Katoliko sa Pilipinas. Dahil sa kawalan ng pinansyal at kakulangan sa pangangailangan pagdating sa mga referensya. Ano gusto mo? Palakpakan ko yung mga yan? Ha? So tuwang-tuwa ka? Anong gusto mo? Gumising ka isang araw? Lahat na ng CFD, ipinamumukhang nag-iinom sila ng alak? Talaga ba? Napaka-inutil mo. Wala kang kwentang Katoliko. Ha? Nikki Boy Lusdok? Talaga ba? Yan ang pinagmamalaki mo? At wag na wag mong uuriin kung paano ako manamit dahil walang tinuturo ang simbahan na pag ganito ka manamit sa impyerno ka mapupunta. As long as hindi yan nagdudulot ng mortal sin sa sarili mong kaluluwa. Engot. Ano, ngayon ka magsalita. Hinahamon kita. At eto pa, sabi mo, Nikki Boy Lusdok, no? Parang sinasabi mo sa paraan ng pagdadamit ko, inaakit ko mga lalaki. Tanga, pulpol, gunggong. Wala pa ako sa simbahang Katolika, hindi pa ako CFD, ligawin na ako ng lalaki. Kahit nung ako ay naging CFD, maraming lalaking nanligaw sa akin. May iglot, may MCGI, may kapwa Katoliko pa nga. Tanga ka? Pero ang point doon, pinatulan ko ba? Bobo ka ulit, ha? Ang pagdadala ng sarili at ang pagkakaroon ng karisma sa ibang tao ay hindi ko kasalanan. Yan ay kusang namamana sa pamilya o maaaring nakikita nila yung katangian ko kung saan sila natutuwa. Pero nasa sayo yon kung i-entertain mo, tanga. Anong sabi mo? Baka gayahin ako? Boba ka ba? Hindi mo ako ganun kakilala. Ang lagi kong sinasabi sa LGBTQIA+, if you don't have boobs, don't wear bra. Because bra, ginagamit yan sa may boobs. Tanga. Dati ko pa yan. Isa ako sa nag-advocate against ako sa same-sex marriage. Tanga ka ulit. At lahat ng damit ko unisex. Mahigpit ang mga magulang ko pagdating sa damit ko ngayon dahil isa akong public figure. Nakita mo ba yung pagpunta ko kila Jared? Nakapalda ba ako? Nakapantalon ako, di ba? At hindi ko kasalanan kung nagagandahan ka sa pagdadala ko ng damit. Dahil iba magdala ng damit ang mga laking Maynila. Ha? Bago ka magsalita patungkol sa pagiging bakla ko, mag-background check ka muna sa akin. Ha? Dakdak ka ng dakdak, hindi mo naman pala kilala kung sino si Sanrio. Ako, yung mga umiinom ng alak, yung mga CFD, public preacher, na umiinom ng alak sa social media na hindi nakaturuan ng nakikita, kundi pinagmamalaki na sila ay nagiinuman, yun ang mali. What's wrong with that? Anong gusto mo? Ha? Palakpakan siya? Ng lahat ng tao rito sa Pilipinas, ng mga Pilipinong tao? Bakit? Lahat ba ng mga tao dito open-minded? Huwag kang magiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa mo. Yan ang isa sa mga mortal sin na dapat ingatan mo. Ano gusto mo? Palakpakan ko? Pag ginaya yan ng mga kabataan, papalakpak ka? Pag ginaya yan ng menor de edad mong anak, ng menor de edad mong pamangkin, papalakpakan mo at isasampal dyan sa kapal ng mukha mo. Ang sasabihin sa'yo, hindi masamang uminom. Huwag mo akong pagbawalan. Dahil ang kasalanan ang maglasing. So hahayaan mo silang magtunggaan dyan. Oh, mag-e-excuse ka ngayon, hindi pwede menor de edad. Saan mababasa sa Biblia na may tamang edad ang pag-inom ng alak? Kung nakakabuti yan sa katawan, tanga ka ba? Pag-isipan mo bago ka tumala kay Sanrio, ha? Nang gigigil ako sa'yo. Hoy, Nikki Boy Lusdok, upal kang CFD ka, ha? Bibigyan kita ng halimbawa na magigising niyang kaluluwa mong tulog. Pag ang menor de edad uminom ng alak at sabihan ka na hindi kasalanan ng uminom ng alak at hindi masama uminom ng alak, pagbabawalan mo o hindi? Siyempre, pagbabawalan mo, minor eh. Paano kung sabihan ka ng isang menor de edad? Saan mababasa sa Biblia na ang pag-inom ng alak dapat may edad? Meron ba? Ang 18 above ay pamantasan ng batas ng tao. Government policy yan. Paano sa simbahan? Saan mababasa sa Biblia na dapat pag-iinom ka is 18 above? Meron ba? Ang mga 16 years old ba na kabataan ngayon ay utak 16 anyos? Hindi, di ba? Yung iba pang mas minor de edad dito, nabubuntis ng maaga, marunong na nga gumawa ng bata eh. Tanga ka? Ngayon, magkakaroon sila ng
ng ideya na hindi naman pala masama uminom ng alak. Hindi masama uminom ng alak. Basta wag kang maglalasing. Now I'm asking you this. 16 years old, sa harapan mo, nag-iinuman sila. Aagree ka? Bobo. Napakatanga mo. Kay Father Darwin, okay lang. Kasi ang representation niya dun sa alak ay hindi pag-inom. Diyan sa mga kumakalat na videos na yan na nag-iinuman, na pinamumuka sa social media na nag-iinom ako at pinapakita kung anong klase ang iniinom nila. Maganda yon? Ha? Napakatanga mo. Tumanda ka ng ganyan. Ha? Hindi masama manita kung para sa ikabubuti ng lahat. At dapat lang yan i-post para maging aware ang lahat ng Katoliko na nasa Pilipinas na nakakaintindi ng Tagalog. Engot. Ha? Napakatanga mo. Pagdating sa aral ng simbahan, utak kang ginagamit. Ha? Logic? 3 tao, naglalaklakan ng alak, pagtatakpan mo, talaga ba? Hindi yan mapagtatakpan. The truth will set you free. I am the truth, the life, and the way. Magsabi ka ng totoo, tanga, nangyayari yan, nakapost nga ni. Napakasinungaling mo. Gusto mo magsinungaling ako? Pagtakpan ko kahit hindi pumapabor yung nararamdaman ko sa nakikita ko, wag mo kong gawing impokrita. Nicky Boy Lusdok, kung kaya mong pagtakpan ang kawalangyaan ng ibang CFD na pinapakita sa social media platform, wag ako. Tandaan mo yan, isaksak mo yan sa gamong-gumong pag-uutak. Ngayong katumalak, tapang ka, di ba? Napakawalang ya ng isang Katoliko na pumapabor na ang mga CFD to ay ipinamumukha nyo na nagtutunggaan kayo ng alak. Tapos ang ipopromote ninyo, ha? Hindi masama uminom ng alak basta wag nakakalasing. Paano yung mga kabataan? Sige! Gusto nyo ng debate? Debate tayo. Paano yung mga minor de edad na hindi nagagabayan ng magulang? Pananagutan nyo yan, mga walang ya kayo. Ha? Pananagutan nyo yan. Ang mga minor de edad na hindi nagagabayan ng maayos ng magulang ay maaari kayong gayahin. Kaya nga meron tayong rated PG. Diba? Ultimo sa panonood, ultimo sa radyo. Sa panahon ba ngayon hands-on ng mga magulang sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas? Ha? Sige! Sana mangyari sa inyo na yung pamilya nyo na minor de edad, mapababae, mapalalaki, uminom ng alak. At isampal sa mga pagmumukha nyo na hindi masama uminom, basta wag kami maglasing. Nang maramdaman ninyo ang pakiramdam ng mga ibang magulang na nadidismaya sa ganyang klaseng content. Iba ang mindset ngayon, mga gurang. Iba ang mindset ngayon. Ang panahon ngayon ay paliberal ng paliberal. Gaano kayo nakakasiguro na kayang kontrolin ng isang bata na makakapanood ng ganyang content na ay hindi naman pala masama basta wag kami maglalasing eh. Gaano kayo nakakasiguro na kaya nilang kontrolin ang alak? Kapag may mga kabataang nalulong sa bisyo sa pag-iinom, lahat ng mga pabor sa ganyang content, kayo ang may kasalanan. Hindi kayo marunong makiramdam sa ibang mga nanay, sa ibang mga tatay, sa mga lolo at lola na Katoliko mismo na hindi pumapabor sa ganyang usapin. Napakamakasarili nyo. Bakit kayo pumapabor? Mga lasenggo ba kayo? Hindi ba't mas maganda na mas i-promote natin na wag na lang silang uminom ng alak? Kinakailangan pa bang ipamuka? Pwede naman picture na lang? Kinakailangan pa ba as a public figure? Ipakita ko sa inyong lumalaklak ako ng alak? Pwede naman nating ituro yung aral ng mamamagitan ng larawan Ba't kailangan pa na mismong ikaw na nagtuturo ka sa salita ng Diyos, ikaw mismo ang nagpapakita na ganito ang gawin nyo? Parang sinasabi nyo, uminom kayo ng alak. Yun na lang ang i-content nyo. Mag-inom tayo ng alak, hindi naman masama yan eh. Inom tayo ng alak, hindi naman nakakalasing yan eh. Tanga ka ba? Sira ulo ka? Nicky Boy Lusdok? Tanga ka ata eh. Lahat ba ng mga kabataan ngayon open-minded? Lahat ba ng mga kabataan ngayon naiintindihan yung ganyang statement? Lahat ba ng kabataan ngayon taong simbahan?
Pag yan ginaya at may naadik sa pag-iinom ng alak, lahat ng pumapabor sa ganyan, kayo ang may kasalanan. Mga Katoliko pa man din kayo. Okay, Nikki Boy Lusdok, mukha yatang banal na banal ang tingin mo sa sarili mo, no? Grabe ka mag-discriminate ng mga baklang Katoliko, okay. April 12, 2025, nung ako ay nakumpilan dahil diniscriminate ako na hindi raw ako pwedeng tawaging CFD kapag hindi ako nakumpilan. Hindi pa ako nakukumpilan, maraming LGBTQIA+ ang tinuruan ko na magpakumpil kung ayaw nyong maimpyerno kayo. That's a fact. Maraming mga protestanteng bakla ang bumalik sa pagiging Katoliko dahil ako ang representative nila. Tanga. May dalawang klase ang bakla. Ginagamit ang ganda sa kasalanan at ginagamit ang ganda bilang inspirasyon na magbalik loob sa Diyos. Bobo. Bakit hindi mo tanungin ang mga taong nakapaligid sa akin? Hindi mo tanungin kung ilang kabataan ang tinuruan ko para maging magaling at mabuting debetador. Ha? Ang galing-galing mong husgahan ako mula ulo hanggang talampakan. Ngayon, kung hinuhusgahan mo ko sa kung paano ako manamit, husgahan mo din ang mga radio stations, TV stations, ang mga debating platform, ang mga magagaling na debater na nagmamahal sa akin, natanggap ang itsura ko. Sino ka? Ikaw ba ang may hawak ng magisterium ng simbahang Katolika para diktahan mo ang bawat tao dito kung paano sila magdadala ng damit, magdadala ng kasuotan? Putragis ka, mag-iglot ka. Gusto mo pala ng maayos na pananamit eh. Hindi ikaw ang may hawak sa pamantayan pagdating sa kung ano ang dapat gustuhin ng isang tao sa sarili nilang buhay. Ang bawat Katolikong depensor, tayo ay naririto hindi para mag-utos sa lahat ng tao kung ano ang dapat nilang gawin, kundi magturo at bigyang linaw kung ano ang dapat nilang sundin. Iba yung dapat sundin sa dapat gawin. Ang dapat gawin, free will. Ang dapat sundin, kalooban ng Diyos. Itinuturo mo para maliwanagan. At walang masama kung magtuturo ka kung ano ang negatibo na epekto na pwedeng mangyari kapag ikaw pinapakita mong nag-iinom ka, lalong-lalo na't public figure ka. Sa loob ng tahanan, pagkasama mo puro lasenggo at may bata doon, lalaking lasenggo yon, tanga. Kapag namulat ang isang bata sa pamilyang nagbubugbugan, lalaking barumbado yon. Bakit? Impluwensya. Tanga ka. What more pa public figure? Nag-iisip ka ba? Ha? Napakabobo mo. Siraulong Katoliko ka, tanga. Tinotolerate mo ganyan? Nikki Boy Lusdok, tanga. Nagpasalamat ka pa para pasikatin yung karir mo as a vlogger, bobo. Diyan lumalabas ang intensyon ng mga Katolikong CFDing vlogger, ang sumikat at makilala ang karera sa pagko-content. Tanga! Hindi ako nagagalit sa sinasabi mo sa akin, sinasagot kita, bobo. 'Di ba? Anong sabi mo sa akin? Salamat sa iyo, Sanrio, pinapasikat mo ko bilang vlogger. Nikki Boy Lusdok, kaplastikan yang pagbablog mo. Ako, nagbablog ako. Ha? Wala akong kahit kailang pinagkakita ang platform dito, bobo. Ang lahat ng presentations ko, radyo, TV, sa mga platforms, sa mga debating platforms, magkaroon man ng highest views, sa TikTok, wala akong hiningi ni isang kusing. Kahit na dumanas ako ng mga libo-libo at milyong views nung panahon ko, hindi ko yan ipinagmalaki. Bakit? Kasi ang ginagawa kong pagva-vlog ay ginagawa ko para sa simbahan at para sa mga tao para matuto. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit kahit matulog ako ng matagal at bigla akong sumusulpot, ang tao minamahal ako. Bakit? Nararamdaman nila kung ano yung nararamdaman ko. Hindi kagaya mo. Salamat Sanrio, no? Nikki Boy Lusdok, salamat Sanrio. Pinasikat mo ko. Putragis ka, wag ka nang mag-vlog. Plastic ka. Isa ka sa tarantadong CFD na nakilala ko dito, napakawalang yamo.
Kino-content mo ang simbahan, nag-comment ka ng ganon at magpapasalamat ka dahil nakilala ka as a vlogger? Kupal ka ba? Ha? Napakakupal mo. Ginagamit mo ang simbahan, nagre-react ka sa comment ng mga Katoliko doon sa nakikita nila, based sa hindi sila pumapabor, sasabihin mo, thank you, pinasisikat kita. So, ibig sabihin ka, plastikan yung comment mo. Napakatanga mo. Ano ka, artista? So, ginagamit mo tong simbahan para makilala ka. Napakatarantado mo, walang yaka. Hayop ka, napakasira ulo mo. Sa totoo lang, galit ako sa ganyang Katoliko. Ginagamit ang simbahan para pagkakitaan. Ginagamit ang simbahan para makilala at pag-usapan ng maraming tao. Bobo! Kahit libo-libo pang taong pag-usapan ka, kung yan ang intensyon mo, hindi yan magliligtas ng kaluluwa mo. Plastic! Pakawalang yan ito. Tumanda ka ng ganyan? Wala kang pinagkatandaan? Talaga ba? Ha? Gusto mo maglaban tayo ng debate dito? Ha? Kung sino ang tama at mali sa pinaggagawa ng mga CFD nagpo-post ng alak? Napakawalang yamo, wala kang modo. Sira ulong Katolikong to. Okay, sa lahat ng CFD dito, sa lahat ng Katoliko dito, lalo na ikaw, Nikki Boy Lusdok, tayo ay binibigyan lagi ng quotations ng simbahang Katolika na huwag kang magiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa mo. Sa mga nagko-content ng umiinom ng alak rito, most especially sa mga kabataang CFD, sa tingin nyo walang nagkakasala sa mga nakikita nila sa inyo? Ha? Hindi porket alam natin ang aral tungkol sa alak ay gagawin na natin at ipapakita natin sa social media. Sa tingin nyo hindi yan nagbubunga ng negatibo? Ha? Tanga lang, Nikki Boy Lusdok? Bobo ka ba? Bobo ka ata eh. Kapag nag-promote ka sa isang telebisyon na puro bold movies, ano nangyayari? Nagkakaroon ng rape. Lumalawak ang karahasan pagdating sa panggagahasa dahil bold ang palabas. Kapag tayo ay naglagay sa mga billboard ng pantit brat, yun ang nakita ng lahat ng tao, ano nangyayari? Nagiging liberal ang pagsusuot ng mga kabataan dahil sa nakikita, dahil yun ang lagi nakikita. Kapag ang isang bansa ay binudburan mo ng mga sacred images, dahil yun ang nakikita nila, ano nangyayari? Naaalala nila ang Diyos, natututo silang magdasal, nagiging madasalin sa madaling salita. Kung ang social media sa Catholic Church ay pupunuin mo na nagiinuman ng alak, anong tingin mo magiging bunga niyan sa mga kabataan? Tanga ka ba? Ang nakikita ng mata, yan ay malaking bagay para magpabago sa ideya ng isang tao. We humans are visual creatures. Ang mga pagano ay naging Kristiyano dahil ginamitan ng visual ads sa pamamagitan ng sacred images. Kaya tayo may mga ribulto, tanga ka ba? Pero kung gagamit ka ng visual ads at ang nilalarawan dito ay alak, anong gusto mong mangyari ngayon sa mga kaanib ng simbahan? Gawin yan na tularan? So matutuwa ka. Bobo ka ba? Tanga ka ba? Kung ano ang madalas makita ng isang tao, yun ang ginagaya. Kaya nga patnubay ng magulang ay kailangan. Ang tanong, lahat ba ng magulang ay pumapatnubay sa anak? Kung malinaw sa ating mga Katoliko na huwag kang magiging sanhi sa pagkakasalan ng iyong kapwa, lahat ng pumapabor sa ganyang content, mga sinungaling kayo. Huwag na kayong mag-serve. Anong gusto nyo? Ha? Magganyan ang maging content ng lahat ng Katoliko dito na hindi masama uminom hanggang sa makasanayan ng isip ng mga kabataan na okay lang uminom, wag lang tayong maglasingan. But the question is, gaano ka nakakasiguro sa kontrol ng kabataan ngayon pagdating sa alak? Bobohan mo pa, Nikki Boy Lusdok. Tanga-tanga ka, CFD kuno ka pa. Ha? Vlogger ka. Walang pakialam sa'yo kung vlogger ka. Putragis ka. Walang yang to, Katoliko. Kaganyan ang kinakalat mo, kabobohan mo. Okay, magbibigay ako ng isang mas malinaw na statement. Nikki Boy Lusdok, makinig ka. Halimbawa, merong isang protestante mula sa pamilya ng mga protestante na namuhay at nakamulatan na ang pagtuturo ng protestanteng kanilang kinaaniban ay puro kasiraan ng Katoliko. Halimbawa, tapos merong isang CFD na hahainan ng standard references that the Catholic Church is a true church. Marami tayo niyan, history. At makikita na ang mga CFDing pinagmamalaki ay naglalaklak ng alak. Sa tingin mo, maaakay mo yan. Pagdating sa lipunan,
Pagdating sa lipunan na ating ginagalawan, hindi lang basta importante pagdating sa tao ngayon ang mga referensya. Napakahalaga ng salitang moralidad. 'Di ba? Ako, 'di ba? Kung mararamdaman ko, halimbawa, isa akong protestante, na ang pag-anib ko dyan, magiging lasenggo ako kasi nakikita ko mga CFD nyo nagiinuman, wag na lang. 'Di ba? Kasi outside the Catholic Church, there's no salvation. Pero kung nakamulatan mo pagiging protestante mo, at yun na nakagisnan mo, at ang nakamulatan mo ay puro kasirian ng simbahan, paano mo iaangat ang simbahan kung nakikita mga nagtuturo, mga naglalaklak ng alak? Tanga ka ba? Ilugar mo yung sitwasyon. Paano mo maaakay ang protestante kung ganyan ang mga CFD? Iba ang nagpro-promote ng alak sa ipinapakita kung ano ang definisyon ng pag-inom ng alak. Tanga. Iba ang pagpapakita ni Father Darwin sa alak. Iba ang pagpapakita ng mga CFD ngayon sa alak. Para silang mga patay gutom sa alak, mukha silang mga lasenggo. Si Father Darwin kasi makikita mo kahit papaano presentable, nasa tamang edad. Dahil alam natin na matured na si Father, malamang pari nga ni. Pero tignan mo yung mga CFD ngayon, na mga kabataan, mukha bang matured? Hindi, di ba? Mga mukhang minor de edad kahit legal age na. Anong iisipin ng mga taong hindi nakakakilala sa kanila? Yung mga matatandang CFD rito, na nagtutunggaan, 3 pa kayo. Kulapo-kulapo pa. Maganda yan. Tapos sasabihin nyo, huwag kayong magiging sanhi ng inyong pagkakasala. Pero yung ginagawa nyo, hindi ba nagiging cause ng pagkakasala ng mga tao sa paligid? Hindi ba? Paano kayo makakaakay? Lalong-lalo na kung ang isang protestante may matandang ugat na. Makikita, ganyan yung nangaakay. Ang mga akay kayo ng protestante, makikita at nakikita kayo, may hawak kayong alak. Maganda? Maaakay nyo? Talaga ba? Iba ang pagpopromote ng alak sa pagtuturo tungkol sa alak. At ang nakikita ko ngayon sa ibang CFP, nagpro-promote na kayo ng alak na uminom tayong lahat, hindi yan masama.